Sa loob ng maraming siglo ay naniniwala ang mga tao na sila ang pinakamataas na uri ng nilalang sa buong mundo. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang bagong uri ng genetic structure na tuluyang nagbago ng lahat. Ang bagong genetic makeup na ito ay higit na mas superior kaysa sa mga ordinaryong tao at mula doon ay ipinanganak ang isang ganap na bagong lahi na tinatawag na mga Kimyu. Mas malakas sila, mas mabilis, mas mahusay at mas matibay kaysa sa mga tao sa lahat ng paraan na may isip at iyon pa lamang ang pinakasimpleng katangian ng kanilang DNA. Ang mas komplikadong bahagi ng kanilang mga gene ay nagpapakita sa anyo ng mga supernatural na kakayahan na tinatawag na mga talent. Kahit papaano ay karamihan sa mga talent na ito ay hindi naman mapanganib. Halimbawa ang kakayahang kontrolin ang mga simpleng elemento para ipakita sa mga kaibigan o ang kakayahang kontrolin ang sariling katawan pati na rin ang mga extension nito tulad ng mga buto. May ilang bihirang kaso pang ang nagbibigay ng kakayahan na baguhin ang cellular makeup ng katawan sa kagustuhan na nagpapahintulot sa iba't ibang uri ng transformation sa mga hindi pantaong anyo katulad ng baboy na ito sa harapan natin. Pero tulad ng lahat ng bagay sa mundong ito ay may pagbubukod din pagdating sa antas ng panganib ng mga Kimyu talent. Habang ang karamihan ay pangkalahatang walang masamang dulot ay may ilan na tunay na nakakasindak. Ang mga elite sa kanila ay nagtataglay ng kapangyarihang sapat para lipulin ang buong mundo at burahin ang lahi ng mga tao. Sa bayan ng Port of Spain, Trinidad and Tobago sa gitna ng isang maingay na arena ay nakilala natin ang ating bida ng kwentong ito, si Che na may pusong bakal. Ipinakilala bilang kalahok ng gabi at nakaharap niya sa laban ng taong si Quill. Angkop na angkop ang pangalan at hulaan na ninyo kung bakit. Sa kabila ng hindi kapansin-pansing pagbibigay ng pangalan ay talagang isang formidable na mandirigma si Quill na may kahangahangang record na 15 panalo at 4 na talo sa kanyang karera sa pakikipaglaban. Si Che naman ay may 3 panalo lamang pero wag ninyo siyang ituring na mahina dahil pinagpala siya ng Diyosa ng digmaan. At ang 3 panalo na iyon ay lahat laban sa mga Kimyu sa kabila na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Sa tunog ng kampanilya ay hindi nag-atubili si Quill. Dumiretso na siya sa pag-activate ng kanyang talent na porcupine na nagpapahintulot sa kanya na palawakin at pagtibayin ang kanyang balat at kalamnan para bumuo ng matutulis na mga tinik katulad ng porcupine. Nang pag-activate sa kanyang talent ay walang tigil niyang inatake si Che at pinwersa itong magdepensa mula sa simula pa lamang. Habang pinuputukan siya ng sunod-sunod na atake ay nagpakawala si Quill ng isang malakas na roundhouse kick na halos hindi na naharang ni Che bago siya natamba pa atras. Feeling niya ang sarili at huminto si Quill sa kanyang opensa para tuksuhin si Che at sinabihan ito na tumigil sa pagdepensa at harapin siya ng diretso. Hanggang kailan ba siya magtatago ng kagaya ng isang duwende? Nagulat naman ang ating bida at tinignan niya ito ng kakaibang tingin. Sino ba ang tinatawag nitong nagtatago gayong siya mismo ay may literal na mga tinik sa buong katawan na pumipigil sa sinumang lumapit sa kanya? Sino ba talaga ang duwende dito? Kahit na gayon pa man ang hamon ay hindi ito inatrasan at walang paraan na matatakot si Che. Kumari pa siya pasulong at nasa gilid na ni Quill sa isang kisap mata. Yumuko sa ilalim at nagbabalak ng suntok kaya bumuhos siya ng lakas para sa isang masakit na suntok sa tadyang. Pero isang hakbang na nauna si Quill at pinakawalan ang kanyang talent at sinaksak ng tinik ang ating bida. Napilitang umurong ang bida at isinumpa ang gago. Sino ba ulit ang tinawag niyang duwagi dito? Gayunpaman ito ay isang pakikipaglaban ng superhuman kaya walang saysay ang pagreklamo niya. Nag-focus si Che at mabilis niyang natuklasan ang kahinaan ng tinik na bastard. Hindi niya makukuha ang kanyang mga tinik ng matagal, malamang 30 hanggang 60 segundo lamang ang maximum nito. Nagulat si Quill na nalaman siya pero nanatiling mataas ang loob at lalo pa niyang tinukso si Che at sinabihang halika na. Sinabi ni Che na sige at nagmadaling sumugod habang iniilag ang kanyang katawan sa mga depensa ni Quill. Nakakita ng isang opening mula sa kalaban kaya mabilis siyang sumugod para sa isang mabilis na suntok na tumama sa mukha ni Quill at umurong agad bago pa muli mag-activate ang talent ni Quill. At doon na tuluyang binaliktad ang laro habang nangunguna na si Che sa pamamagitan ng maingat at kidlat-bilis na mga atake. Pumihit siya at nagpalakas para sa isang mapanira na kick na handang tapusin ang laban sa isang galaw. Pero ang ngiti sa labi ni Quill ay nagpapahiwatig na ito ang eksaktong hinihintay niya, isang bitag.
Tama nga dahil nag-activate siya ng talent sa kanyang mga braso habang hinihintay si Che na tumama ang kanyang gagawing atake. Pero salungat sa inaasahan niya ay nakita ng ating bida ang lahat. Kaya naman ay inurong ng bida ang atake niya at maayos na lamanding at natapos ang kanyang peke bago sumugod pa sulong para suntukin si Quill sa tiyan. Ang hindi inaasahang galaw ay nag-iwan kay Quill na ganap na walang depensa at natangay siya ng hangin na parang tela. Hindi nagpalampas ng pagkakataon si Che at sumulong ng isang kaliwang suntok. Tinangkang kontrahin ni Quill sa pamamagitan ng pag-activate ng talent sa kanyang mukha para pigilan ang anumang atake doon pero muli ay peke lamang pala iyon. Ang tunay na atake ay tumama sa kanyang tiyan. Dahil nagdanas ng dalawang magkakasunod na pag-atake at ginawang gago ay tuluyang sumabog si Quill. Hinawakan niya ang braso ni Che at nagdesisyong maglaro ng marumi habang ina-activate ang kanyang talent at sinaksak ng tinik ang kamay ng ating bida para matiyak na walang maibigay na pagmamahal sa gabi. Pero ininda ni Che ang sakit at malawak na ngumiti. Nandoon na siya. Dahil ginamit na ni Quill ang kanyang talent sa tiyan ay ganap na bukas na ang kanyang pangapara sa counter-attack. Bago pa makapagmura si Quill ay binuwag muli ng ating bida ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito ay diretsyo na siyang natulog. Sa nakakakilig na lagapak ay natamba ang kawawa at nalaylay ng tuluyan. Lumipat ang eksena sa locker room isang oras pagkatapos ng laban. Kahit nagtagumpay siyang manalo ay isa pa rin siyang mortal na nakikipaglaban sa isang superhuman kaya hindi maiiwasan na medyo naararo rin ang ating bida. Nakatayo siya sa tabi ng lababo habang tinatambal ang kanyang mga sugat habang ang komentaryo ng isa pang laban ay tumatahol sa background. Mas madugo ito kaysa sa kanyang laban mismo, isang tunay na Kim Yu vs Kim Yu na labanan. Habang hinihimas ang kanyang six-pack abs at macho na katawan ay halos wala siyang panahon para hipiwan ang sarili bago pumasok ang gulo. Isang pares ng mga kaina-hinalang tao na malinaw na naghahanap ng away. Tulad ng inaasahan ay nagngit-ngit ang mga nag-aabang at ipinagtatapat nila ang kanilang layunin. Gusto nilang bayaran daw. Nagbet-bet daw sila ng malaki sa pagkapanalo ni Quill kaya hindi katanggap-tanggap sa kanila ang tagumpay ni Che. Binyantaan nila siya na maglabas ng pera o tatalabusan nila siya ng masakit at huwag na siyang mag-isip ng magiging bayani. Alam nila na pagod na siya mula sa kanyang laban mula kay Quill. Nagbabanta ng kasamaan ay pinayuhan nila siya na sumunod o harapin ang karahasan. Bumantong hininga si Che at sinabihan silang isara ang pinto. Sinabi ng goon na sige at humakbang pasulong habang naghuhugot ng mga kutsilyo handa na para kalabanin ang bida. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumipat tayo sa lobby ng gusali. Sa likod ng counter ay nakaupo ang isang receptionist na para bang kulang na lang na masunog sa init ng nararamdaman para sa ating bida. Tulad ng dalagang nasalanta ay bumabalik ang isipan niya sa pagkikita nila ng bida habang namumula ang kanyang mga pisngi. Lumapit si Che sa kanya at tinawag siya sa pangalan na Dealia. Iyon na mismo ay sapat na para mabasa ang dalaga. Samantalahin ang pagkakataon ay nagpakitang gilas siya at sinabihan si Che na partikular siyang maganda ngayong gabi lalo na ang mga bagong peklat na lalong nagpaganda sa kanya. Nonchalantly na nagpasalamat si Che at malinaw na walang interes. Pero si Dealia ay hindi ang uri ng taong susuko ng ganoon kadali. Sa malungkot na tono ay inimbitahan niya si Che sa isang selebrasyon na partido pagkatapos at inakusahan ito ng hindi kailanman nagbibigay ng oras para sa kanya. Hindi ba niya alam na prime maiden siya na handa ng amuyin? Walang pagbabago si Che at nagbigay ng parehong patag na sagot. Magiging busy siya sa bahay at hindi makakapunta. Parang naintindihan na ang pahiwatig ay bumantong hininga si Dealia at kinuha ang kita ni Che para sa gabi. Pero bago pa ibigay ay sinubukan pa niya ng isang beses pa kung makukuha ang atensyon nito at sinabihan si Che na hanapin siya kung nilalamig siya ngayong gabi. Ibig sabihin kung gusto niya ng chicks alam na niya kung sino ang tatawagan. Inilagay ni Che sa bulsa ang pera at nagsabi ng okay. Kung magkaroon siya ng drought ay hahanapin niya siya. Pagkatapos ay parang naalala ang isang bagay at sinabihan si Dealia na magpadala ng tao sa kanyang locker room. Ilang mga malas na kaluluwa ang mukhang nadulas at nahulog doon. Mabilis na lumipat ang eksena sa bahay ni Che. Katulad ng isang tunay na protagonista ay nagmonolog siya. Ang sakit kahit hindi nais ay nagpaparamdam sa atin na buhay tayo.
Pero bakit magtiis ng ganitong sakit? Bakit pahihirapan ang sariling katawan sa pakikipaglaban sa mga superhuman habang siya ay isang simpleng mortal lamang? Hindi niya sinabi pero may mas malalim na motibo sa likod nito na sana ay hindi maging walang saysay. Kinabukasan ay nakaparada ang isang kotse sa labas ng bahay ni Che. Sa tabi ng kotse ay nakatayo ang dalawang figure na walang tigil na nagtatalo tungkol sa kanya. Sinabi ng babae na malamang ay nasa loob si Che na binibigo ang isang babae gamit ang mahinang strokes kaya siya natutulog pa. Nagkontra ang lalaki na masyadong mapagbigay ang babae. Walang babae ang magtitiis kay Che ng sapat na panahon para man lang maalok ng chicks. Lumabas ng bahay si Che at narinig ang kanilang usapan. Bahagyang kumulo ang kanyang labi. Wala na bang mas maiisip ang mga kulukoy na ito para pag-usapan? Binanggit ni Tevin na kilala niya si Che ng 15 taon at sa 7 taon na siya ay nakatira sa apartment na iyon ay hindi pa sila nakakapasok sa apartment nito. Ano ba ang itinatago nito, droga o ano? Isinantabi ni Che ang mga akusasyon at pumasok sa kotse at sinabihan silang magmaneho. Destinasyon ng gym. Pagdating sa Red Ember Gym ay tumingin si Che sa gusali na may mainit na ngiti. Ito ang kanyang dojo, ang kanyang tahanan. Samantala sa loob ay nagaganap ang isang matinding spar. Isang kimyo ay nagpakawala ng mabigat na kick papunta sa isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay si Leo Thomas, isang bayani ng digmaang Kimyo vs. Human at ang may-ari ng dojo. Inilarawan siya ni Che bilang mabait ngunit mahigpit na tao na tinatrate sila na parang sarili niyang mga anak at nagbigay ng daan sa mga batugan mula sa mahirap na pinagmulan tulad nila. Kung ano ang eksaktong nangyari sa digmaang Kimyo vs. Human at kung anong mga karumal-dumal na bagay ang naganap doon ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Bumalik tayo sa spar habang ang isang matinding sipa mula sa isang Kimyo at si Leo na kaswol lang na umiiwas sa gilid. Pero matigas ang ulo ng Kimyo kaya nag-adjust siya at nagpakawala ng walang tigil na pag-atake. Pero si Leo ay nag-block at nag-parry ng bawat suntok nito bago pinabayaang umatras ang Kimyo. Hindi nagpatalo ay biglang sinalakay ng Kimyo ang blind spot ni Leo na may layuning mahuli ito ng walang handa. Pero tulad ng inaasahan ng matandang lalaki na nabubuhay sa isang mundo kung saan maagang namamatay ang mga tao ay hindi dapat maliitin si Leo. Hinarang niya ang Kimyo at pinigilan ng isang matinding sapak gamit ang isang braso lamang. Pagkatapos ay parang sinapian siya ng multo ng isang kung fu master kaya ibinalibag niya ang Kimyo habang nagpapakawala ng sunod-sunod na mga suntok bago tapusin ng isang mabagsik na palm strike na nagpalipad sa Kimyo. Pero hindi pa tapos si Leo. Bago pa makalayo ang Kimyo ay hinawakan niya ito at binalik sa laban. Gamit ang isang judo technique ay ibinalibag niya ang kawawa at pinalipad ito katulad ng isang agila bago muling hinayla pabalik. Inihagis pinaikot at inihanda para sa isang mapanira na finishing blow ang Kimyo ay maaari lamang manood sa pagkatalo niya. Walang suspense si Leo kaya isang malakas na sipa ang ginawa ni Leo sa Kimyo na iyon. Ang lakas ng sipa sa kanya kaya napalabas siya ng arena at ito'y malapit sa tapat ni Che at alam din niyang ganun din ang kanyang kapalaran. Tumatawa ng may panunukso ay sinabi ni Tevin kay Che na maghanda na siya. Kapag nakita ng master ang kanyang basag na mukha ay mas malala ang magiging kapalaran niya kaysa sa kawawa na iyon. Nagkontra si Che at sinabihan siya na huwag mag-alala. Hindi niya kailangan ng simpatiya mula sa isang man-child na inaararo pa ng kanyang girlfriend. Bumuno si Tevin sa pahiya at nanatiling tahimik. Bumalik sa ring habang patuloy ang mahigpit ngunit dedikadong pagsasanay ni Leo ay nagtipon sina Che at Tevin kasama ang mga kaibigan. Tinukso nila si Aam na ginagawang pulbos na pundasyon ni Leo. Pagkatapos ay biglang naalala ng isa sa kanila at tinawag si Che sabay sinabihan na maghanda na raw ito. Hinahanap siya ng master. Sa mga nakakakilig na salitang iyon ay natapos ang spar at ibinaling ni Leo ang kanyang tingin kay Che habang tinawag siya sa arena. Pawisan ng husto si Che at nang inig ng kaunti bago hesitant na humakbang pasulong. Pagdating doon ay agad siyang natunaw sa mahigpit na tingin ni Leo. Katulad ng isang nabigong ama ay pinagalitan siya ni Leo sa kanyang kawalan ng pag-iingat. Ano ang mangyayari kung harapin niya ang isang makapangyarihang Kimyo at siya ay mamatay? Magiging masaya ba siya? Galit na galit si Leo at sinampal si Che para mailabas ang ilang galit.
Kumukulo ang ulo at malabo ang paningin ay kumaripas na si Che nang may takot sa susunod pang palo. Bumantong hininga si Leo nang may pagkabigo at halos magsimula na ang aralin ng araw na iyon. Pero bago pa siya makagawa niyon ay isang malakas na palekpak ang tumanggap ng atensyon ng lahat. Kasunod ng palekpak ay isang masamang boses na nagtanong kung bakit parang ang tensyon ni Leo. Umaabante na ba ang kanyang edad sa kanya? Pumasok ang unang villain ng kwentong ito, si Roche Ramperan. Isang narcissistic na bastard na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Trinidad. Kamakailan ay niranggo siya sa mga pinakamalakas na 150 kimyo. Ang kanyang pagmamataas ay umabot sa hindi matanggap na antas at kinamumuhian siya ng halos lahat. Kahit malakas siya ay siya ngayon ang pinakakinagagalitang tao sa bansa. Hindi nakilala ni Che ang sinuman sa kanila kaya tinanong niya ang kanyang master ng direkta. Sino ang mapagmataas na bastard na ito? Sumali rin si Tevan sa pagtatanong at tinanong ang tatlo kung hindi ba nila nakita ang karatula na nagbabawal ng pagbisita sa oras ng pagsasanay o hindi ba sila marunong bumasa. Nagtipon ang mga kaibigan at nagpakita ng nagkakaisang tindig. Si Roche at ang kanyang kasamahan ay hindi maligayang tinanggap doon. Naramdaman ang tensyon ay nagngit-ngit si Roche. Paano nagpalaki ng basura si Leo? Talagang ganito ba ang bati nila sa dating estudyante ng kanilang master? Nagulat ang mga disipulo at tumingin kay Leo nang hindi makapaniwala. Totoo kaya ito? Si Roche ay dating kasama nila. Pero sa pag-alaala ng walang pagsang-ayon na pagtanggi ng kanilang master kay Roche ay inilantad nila ang kanilang mga pagdududa at sinabihan ang tatlo na umalis na. Nagkontra naman sina Roche at ang mga kasama nito at sinabi nilang hindi sila aalis. Kung talagang gusto nilang palayasin sila ay maaari nilang ayusin ito sa isang mabuting espiritu at mainit dugo na spar. Walang makapipigil sa tamis ng sariwang chicks sa umaga, diba? Pagod na si Leo at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, naglabas ito ng isang mapanirang apoy. Ang kanyang katawan ay nag-alab sa gintong apoy na sinusunog ang hangin sa paligid niya. Galit na galit ay sinabihan niya si Roche na umalis at sinabi na ito ang kanyang huling pagkakataon at hindi na siya magbibigay ng isa pa. Kahit nahihiya ay talagang natakot si Roche sa napakaraming matitinding apoy na lumalabas kay Leo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumunin ang kanyang hinaing at pumihit para umalis. Pero bago pa siya umalis ay katulad ng isang budget na villain ay nag-iwan siya ng huling banta sa likuran. Huwag isipin ni Leo na siya ay mainit na apoy. Literal na, nagbago ang mundo at maraming formidable na tao ang lumabas. Hindi na siya ang pinakamataas ng Kimyu power at wala siyang ideya kung ano ang tunay na lakas. Pero huwag siyang mag-alala dahil si Roche mismo ang magpapaliwanag sa kanya sa lalong madaling panahon. Masamang bagay lang na ang kaalamang iyon ay maaaring dumating sa halaga ng kanyang walang saysay na buhay at mas maaga pa kaysa sa akala niya. Pagkasabi noon ay nag-swagger ng kalmado si Roche papalabas ng dojo. Mabilis na lumipas ng panahon at malapit na ang takip silim. Habang nililinis ang gym ay hindi matigil ang isip ni Che na balikan ang naging alitan nila kay Roche. Hindi na niya mapigilan ang pag-usisa at tinanong niya si Leo ng direkta. Ano ba ang deal ng bastard na iyon? At ano ang kwento ng dating pagiging estudyante nito? Sumagot si Leo na si Roche ay talagang isang dating estudyante ngunit ang kanyang pagmamataas at kasamaan ay nagdulot ng away sa kanila. Gayunpaman ay isang bagay ang nananatiling totoo. Si Roche ay isa sa mga pinakamalakas na disipulo na naturuan niya. Lasing sa kanyang kapangyarihan at laging naghahanap ng pagpapatunay, si Roche ay madalas na hinahamon ang ibang mga disipulo at pinagbubogbog ang mga ito para patunayan ang kanyang lakas. Gusto niya ang mataas sa ibabaw ng iba na ngumingiti at nagtatawanan habang dinadala ang kanyang mga tagumpay ng higit hanggang sa tuluyan niyang nalibag ang isang linya na hindi niya dapat nalibag. Isang araw sa likod ni Leo ay nag-organisa siya ng spar laban sa kapwa-disipulo na si Jacob. Lumabas ito sa kontrol at napatay ni Roche ito. Sumabog ang lahat at tinawag ang pulisya para mag-imbestiga pero dahil sa limitadong ebidensya ay ibinilang ito bilang hindi sinasadyang pagpaslang resulta ng kapabayaan sa panahon ng laban. Umalis si Roche sa dojo pagkatapos noon at hindi na bumalik at ngayon na lang ito nagpakita sa kanya. Hindi makapaniwala si Che na kayang makatakas ng tao sa pagpatay ng ganun lang. Nagngit-ngit siya at sinabihan ang master na huwag mag-alala.
Kung muling magpakita ng mukha si Roche doon ay siya at ang mga kaibigan ay sisiguruhing matiyak na mapalo ito ng husto. Tumawa si Leo at nagpakawala ng ilang malambing na suntok. Naantig ay sinabihan niya si Che na umalis na. Tiyak na may sariling mga bagay itong dapat alagaan. Mabilis na lumipas pasulong sa araw na iyon sa klinika. Pumunta si Che para sa check-up at matigang naghintay sa pagdating ng doktor. Sa pagpasok nito ay makikita na ang dalawa ay may malinaw na may magandang relasyon at nagpalitan ng ilang magaang na salita. Iniulat ng doktor na ang anak nito ay buntis muli at inaasahan ang ika-6 na anak. Nagulat si Che at tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Ang anak nito ay talagang isang freak na obsessed sa karne. Pero bukod doon ay tinanong ni Che ang doktor kung mayroon ba siyang kailangan niya. Tumango ang doktor at naglista ng kung ano parang isang buong tindahan ng mga reseta. Nagdagdag pa siya ng bagong gamot sa mix na garantisado raw na makatutulong sa internal bleeding ni Che. Pagkatapos ay naalala ang huling pagbisita at tinanong ang tungkol sa mata ni Che. Anumang pagbabago? Sumagot si Che na wala pa. Ang kanyang visibility ay nasa 60% pa rin. Doon ay ibinaba ng doktor ang kanyang salamin na saloobin at seryosong pinayuhan siya. Dapat na talagang isaalang-alang ni Che na iwan ang kanyang karera sa pakikipaglaban. Tiyak na ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa ordinaryong mga tao dahil sa pagsasanay sa kanya ni Leo ngunit mortal pa rin siya. Ang pakikipaglaban sa mga Kimyu ay dinala ang kanyang katawan sa hangganan at hindi ito eksaherasyon na sabihing maswerte siyang buhay pa. Ang kanyang katawan ay ganap na kagulo. Kahit sa isang buong gabi na paglilista ng mga depekto ay hindi pa mauubos ang lahat. Dapat talagang isaalang-alang niya na magretiro bago pa namamatay siya ng biglaan. Tiyak ba na sulit ang pera mula sa fighting club? Malungkot na ngumiti si Che at sumagot na wala siyang pagpipilian. Kahit pinahahalaga niya ang malasakit ng doktor ay ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin lalo na dahil ang pera ay para sa isang magandang layunin. Nagpasalamat muli siya at nagsuot ng malaking masayang ngiti at sinabi na malakas siya. Magiging ayos siya. Bumantong hininga ang doktor at isinantabi ang usapin. Hindi na niya lugar na makialam pa. Nagpaalam siya at hinangaan si Che habang hinihikayat itong hanapin siya kapag kailangan ng tulong. Sinabi ni Che na bet at agad na naisip ang kanyang succubus na anak. Baka magsumikap siyang maging ikapitong baby daddy nito. Pero biro lang iyon na yun at mabilis siyang nagpaalam sa doktor at umalis sa klinika. Bumalik sa dojo ay may matinding pressure na nasa hangin. Parang may hinihintay pero kalmado na binabaligtad ni Leo ang kanyang Biblia. Sa kalaunan ay lumiko ang doorknob at may pumasok. Iyon ay si Roche na naliliman sa kadiliman habang nagpapalabas ng napakaraming killing intent. Ang gabi ay nangako ng pagiging mahaba at madugo. Samantala sa panig ni Che ay ang walang kamalay na ating bida ay nasa telepono kasama si Teven habang tinatalakay ang banta ni Roche sa kanilang master. Sinabi ni Teven na huwag mag-alala. Kahit psycho si Roche ay nagdududa siya na sapat ang kasamaan nito para talagang saktan ang taong nagpalakas sa kanya. Sumang-ayon si Che ngunit nagdesisyong bisitahin si Leo kinabukasan. Palaging mas mabuting maging maingat. Sinuportahan ni Teven ang ideya pero mabilis siya na nagdahilan at umalis dahil natatakot sa galit ng kanyang girlfriend sa pagiging matagal sa telepono. Bukod pa doon ay niningnan siya ng succubus kaya alam niyang malapit nang mangyari ang isang bagay. Samantala bumalik sa Red Ember Gym ay isang masamang pagkakataon ang naganap. Ang buong gusali ay nagliliyab sa apoy resulta ng labanan ni Leo at Roche. Sa gitna ng dagat ng apoy ay matuwid na nakatayo si Leo habang tinitigan pababa ang natalo na si Roche. Sa kasamaang palad ay hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Kahit malinaw na siya ang nanalo ay nasugatan si Leo. Isang nakamamatay na tama ng bala sa tiyan. Tinitigan niya ang dahilan ng pinsala niya, isang bastard na may hawak ng isang baril sa gilid. Galit na galit si Roche at pinagalitan ang kanyang pamangkin. Bakit siya nakialam? Hindi ba niya nilinaw na kanya si Leo at siya lang dapat ang papatay sa kanya? Pero bago pa makapagbigay ng katwiran ang pamangkin ay biglang lumitaw si Leo sa harapan niya na balot ng apoy. Gumamit ng Phoenix Spear technique para mapabilis ang kanyang galaw ay sinuntok niya ang pamangkin sa tiyan at itinapon ito papunta sa dingding. Pagkatapos noon ay ibinaling niya ang atensyon kay Roche at pinagalitan ito sa kawalan ng karangalan.
Ganito ba ang itinuro niya sa pamangkin nito, na makialam ng atake ng mga tao sa panahon ng duelo? Tuluyan na ring pinakawala ni Roche ang emosyon na matagal na niyang itinatago sa puso niya. Inakusahan niya si Leo ng pagtanaw sa kanya na hindi kailanman kinilala ang kanyang lakas kahit gaano siya magsubok para gawing pinakamahusay ang kanilang dojo. Tungkol naman kay Jacob ay ang mahina na iyon ay hindi dapat tinanggap ang kanyang hamon kung alam nitong masyadong mahina siya. Galit na galit si Leo ay pinutol siya at sinabihan na isara ang bibig. Hindi siya karapat-dapat na banggitin ang pangalan ni Jacob kailanman. Bumantong hininga si Leo at inamin na ang tama ng bala ay nakamamatay. Hindi siya makakaraw sa gabi na ito. Pero bago siya mamatay ay kailangan niyang ituwid ang kanyang nakaraang pagkakamali, si Roche at ang kanyang liko at masama na ugali. Nagliyab sa banal na apoy ay sinimulan niya ang rehabilitasyon ni Roche. Unang aralin, ang mahirap na pagmamahal ng magulang.